Mga kabunyog, mga kababayan. O ito, si itong si Paras, Jacinto Paras eh. Ang nickname nito Jing. Dating congressman ito ng Negros Oriental. So kaprobinsya ito ni Tebes. Kaya lang ngayon laos na ito, hindi na ito nananalong congressman. Pero nung panahon ni Duterte, ito yung political advisor daw ni Duterte. Ha? Political advisor. Itong si Jacinto Paras. Ngayon mayroon itong programa. Yung programa ng mga DDS, nagla-live stream ito, yung Ras ni Paras. Ngayon, itong si Paras, nag-i-illusion na naman, ang people power daw ng mga DDS ay pwedeng marash. Bakit pwedeng marash? O yan sabi niya dyan, mas mabilis na pagsiklab ng people power. Mas mabilis na pagsiklab ng people power, ibinabala dahil sa social media. Sabi nito ni Paras, mamaya ipapanood ko sa inyo, kung nakikita niya daw, parang ang tao ngayon mabilis nang nagagalit sa administrasyon ni Marcos Jr. Nagagalit daw. Nakikita daw yan sa mga viral at mga pag-trending sa social media. Kaya ayon dito kay Paras, ano na daw yan? Pagpapakita na daw yan na mabilis na sisiklab ang people power. Lalo na daw ngayon, na napakarami ng issue laban kay Marcos Jr. Dito daw sa issue ng droga, yung issue daw sa China na pinapasubo daw ang Pilipinas, na parang tayo'y ipinapain sa gera. Yun ang mga sinasabi ni Paras. At si Duterte daw nagsasalita na, kaya lalo daw nalalakas ang posibilidad na magkaroon ng people power. Kaya lang mga kabunyog, naniniwala ba kayo kay Paras na ang people power ay mararash? Wala kayo lang naman, sila lang naman ang mga DDS ang sumasama dyan sa mga panawagan nila eh. Ang people power, people, ibig sabihin mamamayan. Hindi pwedeng sila lang na DDS niyan. Halimbawa, nung panahon ni Marcos, yung people power 1, sino ang kasama sa people power 1? Lahat doon sumama. Sila Enrile, sila Ramos, yung bahagi ng military na ayaw na kay Marcos, yung mga Liberal Party, yung grupo ng Unido, PDP Laban, nila Doy Laurel at ni Cory Aquino, pati mga leftist nandun, pati simbahan, karaniwang tao, nandun lahat. Yan people power. Kahit yung kay ERAP, nung 2001, people power 2. Nandun ang mga politiko na kontra kay ERAP, sila Gloria Arroyo, nandun ang mga leftist, Sanlakas, Bayan Muna, nandun. Pati si Cardinal Sin, pinanawagan na naman ng simbahan na sumama sa EDSA 2, mga supporters ni Cory, Liberal Party, PDP Laban, nandun uli. Nandun ang mga karaniwang tao, lahat halos ng sektor at grupo. Yun ang people power. Ngayon, sino namang sumasama sa inyo, Paras? Sino bang sumasama sa mga rally nyo? Sumasama ba ang taong bayan dyan? Wala naman eh. Ang sumasama dyan yung mga yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, yung mga DDS vloggers, mga DDS supporters, yun ang kasama nyo. Pero yung ibang pamamayan, hindi. Paano nyo matatawag yan na people power? Hindi nyo mapapabagsak si Marcos sa ganyan lang. Hindi nyo mapapabagsak si Marcos na kayo lang. Anyway, panoorin muna natin yung mga sinabi nito ni Paras, mga kabunyog. Pagsiklab ng people power mas mapapabilis daw dahil sa social media ayon sa dating political advisor ni FPRRD. At isaan niya sa mga posibleng dahilan nito ay ang umano'y pagkakasangkot ni PBBM sa illegal na droga. Si MJ Mondihar magbabalita. Alam mo, it took so many years for his father to be ousted from power. Napaka-pasensyoso ng Pilipino. Pero ngayon, because of social media, because of technology, napapabilis. And he might succumb. Ito ang babala ni Attorney Jing Paras sa Marcos administration kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Saad ni Paras na political advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi malayong magkatotoo ang prediksyon ng dating presidente kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Pangulong Duterte,
baka susunod ka doon sa tatay mo na was driven away to Hawaii. Sa tagal niya sa politika, ngayon lang daw ulit nakita ni Paras ang malaking pagkadiskontento ng publiko sa gobyerno. Mababasa raw ito sa komento ng netizens sa social media na mabilis mag-viral. Malayo sa panahon noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ni Marcos Jr., kung saan walang internet at mabagal din ang pagkalat ng impormasyon, kaya nagtiis na matagal ang mga Pilipino. Isa raw ngayon sa matunog na tanong kay Marcos Jr. ay kung totoo bang gumagamit ito ng illegal na droga. Lalo na't may mga dokumentong nag-viral sa social media na nasasabing target ito noon ng isang anti-drug operation. So, ang point ko lang is to save this nation, Mr. President, kasi nagpipilit kang tumakbong presidente, pinaunlakan ka ng taong bayan, is magpa-drug test po kayo. May malaking bilang rin daw ng mga Pinoy ani Paras na tutol sa sobrang pagkiling ni Marcos Jr. sa Estados Unidos at nagagamit raw ang Pilipinas sa proxy war ng US kontra China sa isyu ng pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Samantala, nakikita naman ni Paras bilang dating political advisor na may hawak na alas si Anyway, so yun sinasabi ni Paras. Anong sabi ni Paras, mga kabunyog? Ang nakikita niya daw, dumarami na daw ang tao na nagagalit kay Marcos. Pwedeng nagagalit ang tao kay Marcos dahil yung presyo ng bilihin hindi naman bumababa, yung pangakong 20 pesos na presyo ng bigas hindi naman nangyayari. Pwedeng sa ganun. Pero kung dun sa mga issue ninyo para sa ng mga DDS, yung kay Kibuloy, SMNI, yung itong tungkol sa drugs, hindi masyado yan sa mga Pilipino. Kayo lang yan. Kayo lang naman ang ano dyan eh. Kaya paano nyo masasabing magtatagumpay ang people power na iniisip nyo? Posible daw si Marcos Jr. mapatalsik katulad ng kanyang ama. Wala kayo lang naman. Tingnan nga natin itong rally na to. Nasaan ba yung picture ng rally dito? May rally kaninang pinakita, sila lang naman yun eh. Nung sinuspende ang SMNI, indefinite suspension, nagalit ba ang mga tao? Wala naman. Hindi naman galit ang mga tao. Ang galit, kayo lang, yung mga supporters ng Duterte. Nang si Kibuloy ay kinasuhan at may warrant of arrest na, nagalit ba ang tao? Hindi. Ilang araw kayong nagrally doon sa Liwasang Bonifacio, dumami ba ang tao? Hindi. Kayo lang naman ang umaattend sa rally nyo eh. So paano yan magiging people power? Wala. Ito, presidential advisor to ni Ayan marami daw na tao yan. Paano naman naging marami ang tao na yan? May mga upuan eh. Tapos yan, ang mga sumasama dyan, yung miyembro lang ng Kingdom of Jesus Christ, ni Kibuloy. Hindi mapapatalsik si Marcos sa ganyan-ganyan lang. Yan Tingnan nyo, tingnan natin. Paras ang malaking pagkadiskontento. Yan. Sino ba yung sumama dyan sa rally? Di mga supporter, mga ni Kibuloy, miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Yan lang naman ang mga aktibo dyan sa rally ninyo. Paano yan maging people power? Ng publiko sa gobyerno. This nation, Mr. President, kasi nagpipilit kang tumakbong. May malaking bilang rin daw ng mga Pinoy ani Paras na tutol sa sobrang pagkiling ni Marcos Jr. sa Estados Unidos at nagagamit raw ang Pilipinas sa proxy war ng US kontra China sa yan na naman. Ang issue daw na marami daw nagagalit na Pilipino dahil pinapasubo daw ni Marcos Jr. ang Pilipinas sa giyera. Kayo lang naman kasi maka-China kayo. Kayong mga DDS. Mas gusto nga ng mga Pilipino yung ginagawa ni Marcos na umalis na sa China eh. Dito na siya sa US nakikipag-usap. Mas maraming gusto niyan ng mga Pilipino. Ay ang mga Pilipino, pag tinanong mo yan, mas gusto nila Amerika kaysa China eh. So paano naman magagalit ang mga Pilipino sa ginagawa ni Marcos? Gusto nga nila yan. Alam nyo itong mga analysis nito ni Paras, dispalinghado eh. Dispalingado. At mayroon daw alas si Marcos Jr. kay PBBM. Di ilabas nyo na yung alas nyo. advisor na may hawak na alas si FPRRD laban kay Junior. Lalo na't si Duterte ang pinakauna nagbanggit na bangag ang kasalukuyang Pangulo. President Duterte is not a pushover.
President Duterte, naghahanap ng proper timing yan. Sabi nga niya, nung mga hindi pa hinog. Sunod-sunod ngayon na maisog rally sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga rally na ito, sinasabi ni Duterte ang mga pagkontra niya sa mga pulisya ng kasalukuyang administrasyon, lalo na sa charter change o Chacha, sa ilalim ng kontrobersyal na People's Initiative. Sabi ni Duterte, term extension ang totoong sadya dito at hindi ang pag-amyenda sa economic revisions ng konstitusyon. Pero siya mismo nakukumbinsi na kasi lumalabas na siya. Lumalabas na siya. Siya nga nagsabi na bangag ito si Marcos Jr. Kapag wala rong malinaw na tugon sa tanong ng publiko, tiyakan ni Paras na titindig ang mga Pilipino. Dahil sa taong bayan nagmula ang kapangyarihan ng mga nasa pamahalaan. At nasa taong bayan rin ang kapangyarihan para ito'y bawiin. This might catch fire in the soonest possible time. Iyon ang magiging problema with Duterte as the rallying point, lalong mapapabilis yung if it happened to ERAP, it almost happened to GMA, it happened to Ferdinand Marcos Sr. Para sa Diyos sa Pilipinas. Ay, wala yung Paras. Mahirap. Hindi nyo yan mapapatalsik si Marcos sa ganyan lang. Kayo lang, tapos yung ganyan, ganyan lang tao ang napaparali nyo. Wala yan. Saka kayo lang ang nagrarally dyan. Iba yung kaso ni Ferdinand Marcos Sr., galit na talaga ang tao. Iba yung kaso ni ERAP, galit na talaga ang tao. Ngayon, kay Marcos, kayo ang galit. Tungkol sa issue sa droga, tungkol sa issue sa China. Hindi. Ang tao galit kay Marcos dahil sa presyo ng bilihin. Dahil sa walang grabe ang hirap ng buhay. Mas dun pa. Pero yung mga nyo, yung sa China nyo, yung mga sinasabi nyong droga-droga issue, kayo lang ang sa inyo tumpok yung issue na yan. Pero sa tao wala yan. Hindi. Anong masasabi nyo mga kabunyog, mga kababayan? Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.